Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nangyari ito taong 1985. Walang eksaktong lugar. Camiguin. Isang magandang araw sa iyo, kabaryo, at maging sa lahat ng nakikinig dito sa channel mo. Ang lugar namin sa Camiguin ay nasa hilagang bahagi ng Mindanao, kung saan ang mga pangunahing hanap buhay ay pagsasaka at pangingisda. Ako nga pala si Pepe, 20 anyos, at isang mangingisda dito sa aming pulo. Marami rin na katulad ko dito na hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral dahil na rin sa kahirapan. Kaya eto kami ngayon, lumalaot sa dagat para lang may mailaman sa aming tiyan. Ulila na ako sa magulang. Tanging ang loloteryo ko na lang ang aking kasama. Kaya naman mas sinisipagan ko pa para sa aming dalawa. Sa kabilang isla habang kami ay pumapalaot. At sa gilid ng talampasigan ay may natanaw akong isang babae na may mahabang buhok at purong itim ang suot nitong bestida. Dahil kasama ko si Tomas sa bangka, ay minsan ko na rin na nabanggit sa kanya ang babae. Ang sabi niya naman sa akin ay kilala sa kabilang bayan ang babaeng iyon bilang si Clarita. Ang babaeng misteryoso dahil malimit daw itong magtungo sa kabilang bayan na matao. Minsan pa daw ay tuwing gabi kung ito'y lumalabas kahit na hindi naman dapat. Nakakapagtaka kung iisipin mo, di ba? Pero wala naman ako sa lugar para magtanong ng magtanong tungkol sa kanya. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa daan dahil maalon ang dagat ng mga oras na yon. Narating namin ang lugar kaya naman inayos ko ang lambat para ihagis iyon sa tubig. Mga ilang sandali lang na hinayaan namin iyon at sabay namin na hinila ito pataas. Medyo marami rin kaming nahuli nung araw ding yon. Kaya naman masasabi kong tama lang ang huli para sa amin at sa pamilya rin ni Tomas. Halos 2 oras lang kami sa dagat at bumalik din kami agad. Nagulat ako dahil naroroon pa rin ang dalaga. Kahit na medyo malayo ay kitang-kita ko pa rin ang taglay nitong ganda. Tinapik ako ni Tomas sa aking balikat kaya nawala ang tingin ko sa dalaga. Sinabihan naman ako ng kaibigan ko na iwasan ang dalaga dahil ibang klase raw ang ama nito na itago natin sa pangalang Mangmulong. Natanong ko naman, kabaryo, kung bakit. Pero ang nasabi lang ni Tomas sa akin ay basta raw. Marami na rin ang nagtangka dito na ligawan ang dalagang si Clarita, ngunit kinabukasan lang daw ay mga wala na itong buhay at kung ano-ano na lang na klase ng insekto ang naglabasan sa mga ito na naging sanhi ng kamatayan nila. Kinilabutan pa ako, kabaryo, dahil doon kaya naman hindi ko na tiningnan pa itong babae. Pag-uwi ko sa maliit lang namin na bahay ng aking loloteryo ay agad naman akong nagmano dito. Naalala ko si Clarita kaya di ko napigilan ang sarili na itanong sa lolo ko kung totoo ba ang mga sinabi sa akin ni Tomas. Tumango ito sa akin kaya hindi ko na siya kinulit pa. Naging tahimik si Lolo Teryo nang banggitin ko ang tungkol kay Clarita. Pero naisip ko na baka gutom lang ito kaya mabilis akong nagluto ng isda. Nung nasa hapagkainan na kami ay doon lang muling nagsalita ang aking lolo. Ang sabi nito sa akin ay iwasan kong makipagkaibigan sa dalaga na labis ko namang ipinagtataka. Basta apo, huwag kang makikipaglapit kay Clarita, sambit ng lolo ko sa akin. Tatandaan ko po yan, lo. Sagot ko naman sa kanya. Kumain kami ng mabilis dahil tila ba babagsak na ang ulan. Inayos ko naman agad ang aming mga bintana dahil gawa lang ito sa pawid. Maya-maya lang ay lumakas na nga ang hangin, kasabay nun
ay ang malakas na buhos ng ulan. Nasa isang upuan lang kami ni Lolo habang pinapakinggan ang buhos ng ulan. Ilang oras pa ay unti-unti rin na tumila, kaya naman nagpahinga na kami dahil bukas ay panibagong araw na naman. Mataas ang araw kinabukasan, kabaryo. Maaliwalas ang paligid namin noon, kaya napakagandang lumaot ng mga oras na yon. Nabungaran ko naman si Tomas na nandoon na at pinatuloy ko muna ito para makapagkape dahil maaga pa naman. Minsan kung maganda ang huli, na ibibenta pa namin sa palengke, at kung may sobra ay yon ang pinaghahatian namin ni Tomas. At dahil malamig ang ihip ng hangin ng umagang yon, ay hindi na kami nag-almusal. Nakontento na kami sa paghigop ng mainit na kape bago umalis. Maaliwalas ang langit kaya marami din kaming mga bangkero ang lumayag. Halos nasa kalagitnaan na kami ng dagat nang biglang dumilim ang langit. Kaya naman yun ang ipinagtaka naming lahat. Ang ginawa ng mga kasama namin ay bumalik at nag-uwian. Pero kami ni Tomas ay tumuloy, total naman ay malapit na ang aming destinasyon. Malakas na ulan ang bumuhos at isang kulog na dumadagundong ang ipinamalas ng kalangitan. Halos mapadapa kami ni Tomas ng mga oras na yon, kabaryo, dahil sa lakas at sa di inaasahang pagkakataon ay may tila bumagsak na maliit na bato sa harapan ko. Habang suong ko ang dalawa kong kamay, inalis ko sa ulo ko ang aking kamay para abutin ang tila bato na bumagsak sa harapan ko. Nang mahawakan ko ay para akong nayanig habang nakadapa. Tinitigan ko ng mabuti yung hawig ng isang bato. Kaya naman ibinulsa ko siya agad. Mga ilang oras ang ulan, kaya hindi kami gumagalaw sa bangka. Hanggang sa kumalma ang langit maging ang dagat. Parang walang nangyari nun, kabaryo. Dahil mabilis na sumilip ang araw. Biglang uminit na, labis na kapagtataka. Ang mga isda ay tumatalon sa ibabaw ng tubig kaya hindi kami halos makapaniwala ni Tomas. Natawa na lang kami pareho at hanggang sa makahuli kami ng napakarami. Sakto iyon sa ilang araw namin na magpahinga muna sa pangingisda. Sagad ang ngiti namin ng kaibigan ko, kabaryo, nang makauwi na kami. Maging si Lolo Terio ay natuwa at hindi ito makapaniwala. Dahil sa tagal na namin nangingisda, ay ngayon lang kami kinasiyahan ng dagat. Kaya ipinakita ko ang nakuha kong tila bato kay Lolo Terio. Nanlaki pa nga ang mga mata niya, kabaryo. Tapos ay pumasok kami pareho sa loob ng aming maliit na bahay. Nagtataka pa nga ako sa biglaang pagkilos ng lolo ko. Nang tanungin ko naman siya ay walang pag-aalinlangan niya akong sinagot, kabaryo. Una, hindi ko agad nakuha ang kanyang paywatig. Pero noong inulit ni Lolo ang mga sinabi niya ay hindi naman ako makapaniwala. Na totoo pala ang mga ganitong mutya. Galing daw ang hawak kong tila bato sa isang kulog, kaya mabilis sumagi sa isip ko na nakuha ko na nga ang bagay na yon ng umulan ng malakas kanina. Kasabay din nun ang pagkahulog nito sa aking harapan. Ang sabi sa akin, kabaryo, ni Lolo Terio ay malamang daw na ako ang napili para magtangan ng mutya ng kulog. Malakas na panghatak daw iyon ng pera at pangontra din daw sa malakas na barang at kulam. Sa aking nalaman, kabaryo, ay bigla kong kinabahan dahil bakit sa akin ibibigay ang mutya gayong isa lamang akong hamak na mangingisda dito sa aming baryo. At mula nang makuha ko ang mutya ng kulog, kabaryo, ay sunod-sunod na ang mga nararamdaman kong kakaiba sa paligid namin. Hanggang sa nakilala ko na nga ng lubos itong si Clarita na nasa kabilang baryo.
Maganda siya at mahinhin pero malaki ang takot nito sa kanyang ama na hindi ko maintindihan kung bakit. Ang sabi-sabi ay lahat daw ng mga manliligaw nito ay kung hindi nawawala ay bigla na lang daw namamatay nang walang matukoy na sakit, maliban na lang daw sa mga sugat at insekto na lumalabas sa mga katawan nila. Isang gabi noon na abutan ako doon ni Mang Mulong at nakaramdam ako dito ng kakaibang presensya na hindi ko nararamdaman sa ibang tao. Nakita ko rin noon ang takot sa mukha ni Clarita, kaya naman tumayo na ako at nagpaalam na sa mga ito. Balak pa sana akong ihatid ni Clarita sa labas, pero pinigilan siya ni Mang Mulong. Nanlilisik ang mga mata nito sa akin, kabaryo. Kaya nailang ako doon. Ang sabi nito, bago ko makalayo ay wag ko na daw guluhin ang anak niya. Sabay talikod nito sa akin. Sumakay ako ng bangka at dahil madilim ay sinindihan ko ang sulo na tanging mag-iilaw sa bangka at sa daan na aking tatahakin. Pero hindi pa ako nakakalayo sa lugar nila Clarita ay tila ba may nakasunod sa akin. Ramdam mo na parang may mga mata na nakatingin sa akin habang ako ay papalayo na. Naalala ko ang hawak kong mutya ng kulog. Hinawakan ko ito at pumikit sabay nagdasal ako. Matapos nun, kabaryo, ay nakaramdam ako ng ginhawa. Dahil doon at mabilis kong pinaandar ang bangka. Kita ko na si Lolo Terio na nasa dalampasigan na mukhang ako na yata ang hinihintay nito. Naku naman, Pepe, saan ka ba galing? Huwag mong sabihin na galing ka sa bahay nila Clarita. Sinabihan na kita, di ba? Na huwag mong pagtuunan ng pansin ang anak ni Mulong? Wika sa akin ni Lolo. Bakit po ba, Lolo? Wala namang masamang ginagawa si Clarita, saka mabait na babae siya. Sagot ko naman sa kanya. Napahinga ng malalim si Lolo, kabaryo. Dahil sa sinagot ko sa kanya. Sa kanya ako iniwan sa dalampasigan. Pakiramdam ko ay nabarumbado ko ito kaya sumunod ako agad sa kanya at muling kinausap. Nakaupo si Lolo sa isang troso na ginawa naming upuan. Humingi naman ako ng paumanhin dito dahil sa biglaan kong pagsagot. Tumango lang siya sa akin. Ang sabi nito ay ibang klase daw si Mulong, kaya iwasan ko na si Clarita. Naguguluhan man, ay ginawa ko na ang sinabi ng lolo ko. Maaga pa ay tampulan na ng usapan ang isa naming kabaryo dahil hindi na raw ito nagising pa. Sinasabing galing daw ang lalaki sa kabilang bayan at nanguha lang ng mga troso. Ang huling sabi raw nito ay nakasagutan si Mang Mulong. Pag-uwi raw ay matamlay na at mataas ang lagnat. Kaya naman pinuntahan namin iyon ni Lolo at kita namin ang humpak na mukha ng lalaki. Abot raw kasi ang pagsusuka nito hanggang sa dumaing na masakit ang tiyan at ulo. Nangingitim rin ang mga kuko nito sa paa at ilang sandali pa ay kumislot ito. At bigla na lang bumangon at nagulat kaming lahat. Nanlilisik ang mga mata nito at hindi ko naman maunawaan kung bakit tila sa akin yata nakatuon ang kanyang mga mata. At hindi pa ito nakontento. Itinuro pa ako nito gamit ang isa niyang kamay sabay ngisi ng nakakakilabot. At napasinghap ang lahat nang magsalita ito ng hindi pinuputol ang tingin niya sa akin. Ang sabi niya ay ako na raw ang susunod kung hindi ko titigilan ang anak niya. Natakot ang lahat ng tao sa narinig na yon. Maging ako, kabaryo, ay kinilabutan pero nanatili lang akong kalmado. At sa huli ay nagsalita rin ako na para iparating sa kanya na hindi lahat ay kaya niyang takutin. Hindi mo pag-aari ang anak mo, Mang Mulong. Saad ko pa rito. Tingnan natin, bata. Wika naman ng lalaki. Hinawakan ako ni Lolo sa balikat para iparating na
wag ko na itong patulan pa. Pero kung hahayaan lang siya sa mga ginagawa niya ay wala itong kakatakutan. Kung kaya't dapat nitong malaman na hindi lahat ng tao ay takot sa kanya. Biglang natumba ang katawan ng lalaki na sinapian ito at bumalik bilang isang malamig na bangkay. Hinila na ako ni Lolo Teryo para umalis sa lugar na yon. Ang sabi niya sa akin ay tila hindi nagbibiro si Mang Mulong. Kaya kailangan kong mag-ingat. Naawa naman ako kay Clarita, kaya bumuo ko ng isang plano na pupuntahan ko siya mamayang gabi. Dapit hapon na nang ayusin ko ang bangka. Nagtaka pa nga si Lolo Teryo dahil inaayos ko ang bangka. Ang tanong nito sa akin ay kung kailan naman daw gabi, saka ako lalaot. Medyo natawa pa nga ako, kabaryo. Dahil akala ko ay mabubuko ko na paraan ko lang yon, pero sa kabilang isla ko pupunta. Bago ko umalis ay minabuti kong magdala ng sulo para nang sa ganon ay may magagamit ako pabalik. Alam kong delikado pero kawawa naman si Clarita kung mananatili siya sa poder ng kanyang ama. Pinaandar ko na ang bangka. Habang nasa kalagitnaan ako ng biyahe ay nagdarasal ako na sana ay wala pa doon itong si Mang Mulong. Pinatay ko rin agad ang makina ng bangka para hindi ito masyadong maingay. Hanggang tuhod ko ang tubig nang lusungin ko ito. At kahit na medyo malayo pa sa pangpang, nabuhayan ako nang makita ko si Clarita na nagluluto kaya nang tawagin ko ito ay tila hindi niya inaasahan at mabilis na tumakbo papalapit sa akin. Ang sabi niya ay bakit daw ako nagbunta ng alanganing oras. Baka raw maabutan ako ni Mang Mulong, pero wala akong pakialam. Delikado siya sa tatay niya na alam namin na isang mambabarang. Nang niyaya ko na siyang umalis ay nag-alangan pang sumama ito sa akin. Hindi raw namin matatakasan ang gaya ng kanyang ama. Dahil makapangyarihan daw itong mambabarang kahit na noong araw pa. Pero hindi ako natatakot, kabaryo. Gagawin ko ang lahat para ilayo ko siya sa kanyang tatay. Bigla naman akong nakaramdam ng panlalamig ng buong katawan. Parang ayaw humakbang ng mga paa ko sa hindi ko malamang dahilan. Kaya ang ginawa ko ay pilit kong ipinilig ang aking ulo. At nang makahinga ko ng maayos ay hinila ko na itong si Clarita. Ngunit nasa likod na pala namin ang tatay niya. Kaya naman halos mapaiyak na ang dalaga. At sa palagay mo ba ay makakaalis ka dito, bata? Ang lakas naman ng loob mo. Wika dito ni Mang Mulong. Yun ang hindi mo na malalaman pa. Tugon ko naman sa kanya. Hinila ni Clarita ang kamay niya. Nahawak ko at pilit akong itinutulak papaalis. Tiningnan ko siya nang nagtataka dahil sobra ang takot niya sa kanyang ama. Binalingan ng tingin ni Mang Mulong pero nakangisi lang ito at ang isang kamay ay nakatago sa likuran niya. Pero kinuha ko muli ang kamay ni Clarita. Saka ko ito hinila. Nagmatigas ito at ayaw lumakad. Ang sabi ko sa kanya ay ako na ang bahala sa kanya pero umiiling lang ito sa akin. Hanggang sa tumakbo si Mang Mulong patungo sa aming kinatatayuan. Saka nito inilabas ang hawak nitong patalim. Inundayan ako nito ng saksak. Pero pareho kaming nagulat nang humarang sa harapan ko. Itong si Clarita kung kaya't ito ang nasaksak sa likuran. Natigilan naman ang kanyang ama dahil sa nangyari. Napangiti si Clarita dahil sa wakas ay malaya na siya sa kanyang ama. Itinutulak ako nito, pilit palayo at umuusal ng salita at sinasabing umalis na ako doon. Nakaluhod naman si Mang Mulong dahil sa imbis na ako ang masasaksak ay si Clarita ang sumalo nito para sa akin.
Nawala ng buhay ang dalaga. Nakalong ko kaya dahan-dahan ko siyang ibinaba sa lupa. Saka ako tumayo at pinukulan ng masamang tingin ang lalaki na mukhang hindi makapaniwala. Nakita niyo na ang ginawa niyo, Mang Mulong. Kasalanan mo lahat yan. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nagbago ang aking anak. Humanda ka sa aking bata ka. Tumayo naman ito at pumasok sa loob ng kanyang kubo. Pero ko ay naiwan doon habang pinagmamasdan ko ang bangkay ni Clarita. Ang sabi ni Lolo Terio ay masama daw galitin ang mga mambabarang, pero wala na akong pakialam doon. Haharapin ko siya kahit anong mangyari pa. Tumakbo ko pasakay ng bangka at sinindihan ko ang sulo para makabalik sa aming baryo. Binuksan ko agad ang makina nito at pinaarangkada paalis ang bangka. Pagdating ko naman doon ay tumatakbo kong pumasok sa aming bahay. Nagulat pa itong si Lolo dahil humahangos ako papasok ng bahay namin. Hindi na nakapagsalita pa si Lolo dahil biglang humangin ng malakas. Kaya naman nagulat kaming pareho. Parang matutuklap ang bubong at dingding ng aming bahay sa lakas ng hangin, pero maaliwalas naman ang kalangitan. Lo, napatay ni Mang Mulong si Clarita. Tugon ko sa kanya. Ano? Ang tigas ng ulo mo, Pepe. Kung ganon, kaya ganito dahil kay Mulong. Galit na saad naman sa akin ni Lolo. Anong gagawin natin ngayon, Lo? Tanong ko naman sa kanya. Saglit pa na nag-isip si Lolo kung ano ang isasagot nito sa akin, kabaryo. Kumuha lang siya ng mga dahon sa kusina na mga nakuha niya sa likod bahay. Dinikdik niya ito at nang makitang maayos na ang itsura, ay dinasalan niya ito ng isang orasyon. Humanga ako kay Lolo Terio dahil sa ginawa niya. Ilang sandali pa ay luminga ito sa paligid saka tinawag ang pangalan ni Mang Mulong. Doon ay unti-unting kumalma ang hangin at biglang nawala ang malakas na ihip nito. Nagsalita muli itong si Lolo na may pagbabanta sa naturang ama ni Clarita. Tila ba nadaan doon si Mang Mulong kaya nawala ang ihip ng hangin. Napaupo na lang si Lolo nang bigla dahil sa panghihina. Nilapitan ko naman ito at tinanong kung bakit may alam siya sa mga ganong klase ng dasal. Nasa pagkakaalam ko ay galing sa isang itim na libreta na tanging may mga kakayahan lang sa mga anting-anting ang may alam sa ganon. At tama nga ang hinala ko. Kaya pala may alam si Lolo sa mutya ng kulog na hawak ko ay dati pala itong manggagamot. Sa paglipas ng araw ay iba-ibang nilalang ang aking nakikita sa paligid namin. Kahit pa nasa dagat ako ay tila may nakasunod sa akin na nasa ilalim din ng dagat. Pero hindi ko pinapakita na kinakabahan ako dahil alam ko na kaya kong harapin kung ano man ang nakaatang sa akin na obligasyon. Habang nag-aangat kami ni Tomas ng lambat, ay tila nabibingi ako sa isang tunog na hindi ko makita kung saan ba yun. Luminga naman ako sa paligid ngunit wala na. Hanggang sa nabitawan ko ang lambat at wala na akong maalala. Nagising naman ako na nasa bahay na at nakatunghay ang aking Lolo Terio kasama itong si Tomas. Pagbangon ko ay para bang may nakapatong na malaking bato sa ulo na dahil sa bigat nito. Nasapo ko naman ang aking ulo dahil doon, kabaryo. Agad akong inalalayan ni Lolo at tinanong kung ano ang pakiramdam ko. Hawak ko noon ang aking ulo dahil sa matinding hilo na hindi ko alam kung bakit. Kaya naman inabutan ako agad ni Lolo Terio ng isang tasang may mainit na likido.
para daw mawala ang nararamdaman kong hilo, at nang maamoy ko ang aroma nito ay parang bula na nawala nga ang sakit ng ulo ko. Tinapik ako ni Lolo sa balikat, maging si Tomas ay bakas ang pag-aalala sa akin. Mabuti na lang daw at sa bangka ko nabuwal, dahil kung sa tubig ay baka pareho pa kaming nalunod dahil hindi naman marunong maglangoy itong si Tomas. Mula sa labas ay ingay ng mga tao ang aming narinig, kaya naman kahit medyo nanghihina ako ay tumayo na rin ako para sumilip. Isang lalaking tila wala sa kanyang sarili. Nanlilisik ang mga mata nito at tumutulo ang laway at nanghahabol na lang basta. Kinuha ni Lolo Terio ang isang mahaba at mataba na 2x2 saka binalak na lumabas. Pinigil ko si Lolo dahil mukhang ibang katauhan ang lalaki. Mukhang hindi na ito nag-iisip dahil basta na lang sumusugod. Kaya naman kinuha ko ang hawak ni Lolo at ako na ang lumabas. Ayaw man nila pero mas gusto kong ako na lang ang mapahamak kesa sila. Ipinilig ko ang ulo ko para mabalansi ko ng maayos ang aking sarili. Saka ko tinawag ang lalaking nagwawala. Tumingin naman ito sa akin saka mabilis na tumakbo palapit, kaya napasigaw itong si Lolo Terio. Hinintay kong makalapit ang lalaking tila ba wala na nga ito sa kanyang sarili. Lumukso ito sa harapan ko, kabaryo. Kaya naman inatake ko siya ng tangan kong 2x2. Binangag ko ito sa balakang dahil patalikod itong lumagpas sa akin. Napasigaw ito dahil sa aking nagawa. Sadsad pa ito sa lupa kaya napuno ng alikabok ang mukha nito. Agaran na bumangon ito saka tumakbo muli patungo sa kinatatayuan ko. Paglapit nito ay ubod lakas ko itong hinampas sa ulo kaya pumutok ang tuktok ng lalaking nagwawala. Napadaba ito dahil sa lakas ng nagawa ko sa kanya. Ilang sandali pa itong nakahiga, kaya nang tawagin ako ni Tomas ay ibinigay nito sa akin ang isang matalas na tabak at sinabi ni Lolo Terio na putulin ko daw ang ulo ng lalaki. Wala naman akong magagawa kundi ang gawing yon dahil tiyak na yun lang ang paraan. Nakiramdam ako sa paligid kong meron pang katulad ng lalaki, pero tahimik na ang paligid kaya malamang ay ito lang ang nagkaganon. Mula nang mangyari ang pagsalakay ng isang lalaki ay tila ba umilag na ang mga tao na lumalabas ng kanilang mga bahay. Madalang na rin ang nangingisda dahil doon. Baka daw kasi mamaya ay may mga maglabasan din sa dagat na iba't ibang uri ng nilalang. Katanghali ang tapat ay maririnig mo ang sigaw ng isang babae na parabang takot na takot, kaya tumatakbo si Tomas na nagpunta sa bahay namin, kabaryo. Tinawag niya si Lolo dahil mukha daw na barang ang pinsan niya. Bago naman kami umalis ay dala ni Lolo ang isang langis na galing pa daw sa isa niyang malayong kamag-anak. Sumama rin ako para makita ang barang na sinasabi ni Tomas. Mula sa pinto ay dinig namin ang sigaw ng isang lalaki na mukhang hirap na hirap sa kanyang nararamdaman. Sumisigaw ito at pagulong-gulong sa higaan habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ang sabi naman ng asawa nito ay galing daw ito sa kabilang bayan, malapit sa bahay nila Mang Mulong. Nanguha raw ng mga troso at nanghuli ng iilang lamang dagat. Pinaalis daw ito ng lalaki matapos siyang sabuyan ng langis na may mabaho raw na amoy. Ang sabi ni Lolo ay malamang daw ay kumapit do ng bisa ng barang ni Mang Mulong. Ayaw nito na pinapasok ang teritoryo niya. Inangkin nito ang kabilang baryo kaya wala na kahit isa ang naninirahan doon dahil sa takot ang mga ito kay Mang Mulong. Tumirik ang mata ng lalaki.
Saka tumayo at doon ay sumuka ito ng iba't ibang klase ng insekto. Halos masuka naman ako dahil doon. Kaya lumabas ako para makasagap ng sariwang hangin. Pero nakita ko doon si Mang Mulong, nakangisi ng nakakaloko. Habang nangingitim ang ilalim ng mata nito habang nakatingin sa akin na nanlilisik. Ang sabi nito ay ipaghihiganti niya si Clarita. Pero sumagot rin ako sa kanya dahil wala naman ibang may kasalanan sa pagkamatay nito kundi rin siya. Natawa naman ito at muling nagsalita. Maswerte raw ako dahil sa tangan kong mutya. Pero wag daw akong pakasiguro dahil mapapasok niya rin ang aking sistema. At yun ang hindi ko mapapayagang mangyari. Lumakas ang ihip ng hangin. Sabay din doon ang matinding sigaw ng lalaki sa loob ng bahay at palahaw ng isang babae. Tanda na may hindi magandang nangyari sa loob ng kanilang bahay. Nawala rin bigla itong si Mang Mulong kaya luminga pa ako sa paligid upang suyurin ang lugar ngunit wala na ito. Pumasok naman ako sa loob at tama nga, wala nang buhay ang lalaking sa tansya ko ay binarang dahil sa mga lumalabas sa bibig nito. Dilat ang mata nito at wala nang buhay. Nang iburol ang bangkay niya ay maingay ang paligid. Wala ding halos umiiyak dahil yun ang pamahiin sa aming lugar. Bawal umiyak at dapat ay maingay para hindi na masundan pa. Binalot ng takot ang bayan namin, kabaryo, dahil sa nangyaring sunod-sunod na namamatay dahil sa barang. Hindi na yon nakakatuwa. Kaya naman hinintay ko ang muli naming pagkikita ni Mang Mulong. Wala naman dapat sisihin sa mga nangyari, kundi rin ang sarili niya. Buo na ang pasya ko na harapin si Mang Mulong dahil hindi ito titigil sa ginagawa hanggat hindi nakakakita ng katapat. Dala ko ang mutya ng kulog na nakakonsagra sa liig ko, kaya naman malakas ang loob ko na harapin ito. Sumasama nga si Tomas ngunit mas pinili ko na ako na lang dahil tiyak na ako lang naman talaga ang gustong paghigantihan nito. Dala ko ang isang tabak at mga halamang gamot na dinikdik ni Lolo na binasbasan niya ng isang dasal. Mula sa aking bangka ay lumulan ako para tahakin ang bahay niya na nasa kabilang baryo. Madilim ang paligid nun kahit na maaraw pa. Ramdam ko ang bigat ng presensya kahit malayo pa ako. At nang tuluyan na akong nakalapit ay muli kong naramdaman ang panlalamig ng buo kong katawan. Marahil ay dahil ito sa kakayahan ni Mang Mulong. Napakalakas talaga niya dahil kaliwaan ang gamit niya. Mabuti na lang talaga dahil malakas ang tangan kong mutya kaya nakakasabay ako sa lakas ng kanyang kakayahan. Pag-apa ko sa tubig ay malamig na pakiramdam ang umakyat sa buo kong katawan. Medyo hirap akong huminga pero pilit ko yun pinaglalabanan. Kailangan na matapos na ang pag-aasik niya ng kasamaan sa lugar. Determinado si Mang Mulong sa nais niya, kabaryo. Kaya wala na akong magagawa pa dito kundi ang labanan siya. Alam kong delikado ko pero dahil kakampi ko ang Diyos ay lumalakas ang loob ko at yun ang panghahawakan ko. May hawak itong itim na kandila na hugis tao, kabaryo. Mas lalo naman ako nasindak ng sindihan niya yun saka tumawa ito ng malakas. Ang sabi nito ay wangis daw iyon ng aking lolo Teryo at tiyak niya na namimilipit na ito sa sobrang sakit. Pero alam kong kayang sanggahin iyon ni Lolo dahil alam niya kung paano ko kontrahin ang barang. Habang tumatawa ito ay sinugod ko siya kaya naman nagulat si Mulong nang maagaw ko ang kandilang itim na hawak niya. Lumakas ang hangin kaya maging mga alikabok sa paligid ay biglang humarang dito.
Nilagay ko sa bulsa ang kandila. Saka ko muling sumugod dito. Isinaboy ko naman ang mga dinikdik na halamang gamot ni Lolo sa kanya. Kitang-kita ako na nagtamo ang balat niya ng mga sugat. Umuusok ito dahil sa orasyong inilagay ni Lolo. Kahit na mag-isa lang ako, alam ko na nanonood siya at hindi niya ako pababayaan. Kinuha ko ang tabak sa aking bewang, saka ko tumakbo pasugod sa kanya. At dahil nga nasasaktan siya sa mga halaman na isinaboy ko sa kanya, ay kinuha ko ang pagkakataon para atakihin ito. Nasugatan ko si Mulong sa braso, kabaryo. At yun ay malaking abante na para sa akin. Napaluhod ito dahil hindi niya inasahan ang aking ginawa. Kinuha ko naman ang natirang halamang gamot, saka ko hinawakan ang mukha niya para ibuka ang bibig ni Mulong. Hindi ko tinigilan hanggat hindi niya nalunok yun, kabaryo. Hawak niya ang sariling lalamunan kaya pumasok ako sa loob ng kanyang kubo. At doon ko nakita ang lahat ng mga litrato na pinapatay nito. Inipon ko ang lahat ng kanyang gamit at binuhusan ko ng dala kong langis. Tumingin ako ulit kay Mulong na nakaluhod pa rin hanggang ngayon. Binalikan ko siya doon saka ko itinarak ang tabak sa likod nito. Napayaw ito habang nagluluwa ng berdeng likido sa kanyang bibig. Matapos nun sinunog ko na ang mga gamit niya. Nag-apoy ang mga yon kasama ang kubo niya. Nagmistulang malakas na siga ang kubo ni Mang Mulong dahil sa sobrang lakas ng apoy. Sumisigaw ito dahil sa tindi ng sakit. Nakaluhod siya sa buhangin at wari sinusunog rin ang kanyang sarili dahil sa kilos nito. Parang may gusto siyang maabot na hindi niya magawa dahil nga may nakatarak na tabak sa kanyang likuran. Dahan-dahan itong tumayo habang nagsisimula na namang tumawa ng walang dahilan. Kung ordinaryong tao lang ang makakita dito, ay tiyak na sobrang matatakot. Laglag ang balikat nito at ang bibig niya ay halos magkulay berde na dahil sa ipinakain ko ditong halamang gamot. Umikot ang mga mata ni Mulong, kabaryo. Kaya kahit na hindi pa ito nakakabawi sa kanyang posisyon, ay malakas ko itong sinuntok sa kanyang sikmura at hinugot ko ang tabak na nasa kanyang likuran. Nakatayo pa rin ito na pakiwari ko'y naghihintay muli ng pagsugod ko pero hindi na ako kumilos. Hinintay ko naman siyang umatake sa akin at hindi nga ako nagkamali dahil ang bilis niya, kabaryo. Parang wala siyang sugat sa katawan. Ganun nga siguro pag malakas ang kakayahan mo. Para ka nang manhid sa sarili mong pakiramdam. Nakalapit ito sa akin kaya mabilis ko rin siyang inilagan. Naglabasan ang matutulis niyang mga kuko at walang tigil na sinasakmal ako nito. Kaya naman itinaas ko na ang tabak na hawak ko hanggang ngayon at nang akma niya kung susugurin ay walang habas ko siyang pinaga kahit pa iniilagan niya yun pero sinasabayan ko ang bilis ni Mulong. Pinunteriya ko ang balikat niya para tuluyan ng maputol ang mga braso nito. Pareho naman kaming sumasabay sa kilos ng bawat isa at hindi ako magpapatalo. Dahil kung mangyayari yun, ay tiyak ko na uubusin niya ang mga tao sa kabilang baryo. At kasama doon, itong si Lolo Terio. At yon ang hindi ko hahayaang mangyari. Sukdula na ibinuwis ko ang aking sarili para matalo ko ang mambabarang na si Mang Mulong. Siya ang malas sa aming lugar, kaya dapat na siyang mamatay. Ang huling atake ko ay sa kanyang ulo, kabaryo. Alam kong hindi na ito makakaligtas pag naputol ko ang ulo niya.
Kaya naman halos sabay kaming sumugod sa isa't isa. Pero ang gusto ko ay huling sugod niya na. Isa lang ang pwedeng maiwan sa aming dalawa at hindi pwedeng siya ang maiwan. Sinugod niya ako kaya sumabay rin ako sa kanya. Sakto na mabilis akong nakalapit dito at hindi na ako nagdalawang isip pa. Tinapyas ko ang ulo nito kaya naman napaluhod ang katawan ni Mang Mulong. Abo na ang kubo niya kaya kinuha ko ang ulo nito saka ko hinagis sa apoy na unti-unti ring nauupos habang ang katawan nito ay binuhusan ko rin ng langis para sunugin na. Natupok ng nagniningas na apoy ang katawan ni Mang Mulong at bago ko bumalik sa bayan namin ay sinisiguro ko muna na ubos na ito. Nakahinga na ako ng maayos nang napatay ko siya, kabaryo. Nahawi ang itim na ulap kanina lang na nakakubli sa araw kaya nagliwanag rin sa buong lugar at nagpasya akong umuwi na. Naroroon naman sila Lolo at Tomas na kumakaway pa sa akin. Kahit gaano man kaganda ang isang bagay, lalabas at lalabas pa rin ang tunay nitong kulay. Mula nang mawalan si Mang Mulong ay naging mas marami na muli ang nanirahan sa lugar na dati ay iniiwasan ng lahat. Mag-ingat sa mga taong nakakasalamuha dahil hindi mo alam na may galit pala sila sa'yo. Nagkukubli lang sa isang maamong muka. Matutong kumilatis ng kaharap para sa huli ay hindi mapahamak. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Naway meron kayong napulot na aral sa kwento. Okay, so yun, bali tapos na yung kwento natin, kabaryo, no? Grabe. Malakas tong mutya ng kulog, no? Medyo nalito lang ako kasi parang sa pagkakalam ko same lang to ng mutya ng kidlat, no? Doon lang ako nalito pero ganun pa man, nakita niya naman kung gaano kalakas, diba? So, yun. Saka hindi ko rin alam kung anong klaseng mambabarang tong si Mang Mulong. Hindi kasi nakalagay kung may lahi ba tong aswang, no? Kasi alam naman natin pag mambabarang ka, kahit anong lakas mo, mahina yan sa physical na kombate, pero iba to, no? Talagang iba yung lakas niya, so wala tayong magagawa. Yun yung sinabi nung sender natin, no? So yun, sa ngayon medyo matanda na siya. Yun nga, okay pa naman, pero apo niya na lang yung nagpadala nito at gusto niyang malaman yung mga komento nyo. So yun. Tapos ito yung shoutout natin, random lang to mga kabaryo. Pasensya na kasi hindi ko masyado natutukan to, pero random to. Shoutout ko si Ma'am Roslyn de la Pere, yon, salamat po. Brain Omega, salamat din. Diane Rose, yon, salamat po. Si Brenda Canyel, ayon, salamat. Carmelita Pruna, salamat din. Black Orchid, salamat. Allen, thank you. Ma'am Christine Farado, salamat din. Carmelita Pruna, salamat po. Inday Samante, salamat. Arlene Cools Besa, shoutout sa inyo. Aracelia Asahi, yon, salamat din. Inday ng Paris. Kuwait City, Pinay sa Cyprus, salamat, Nay. Montianos Vlog, salamat po. Cherryvel Antonio, salamat. Darin De Leon, salamat, boss. Christian Rocabo, yon, salamat, boss. Isabel Cortez, yan. Mami na taga yon, Qatar, no, salamat. Ma'am Gina Bel Bogador, thank you. Redali Vincent Sabir, salamat. Evelyn Paul from Germany, thank you, ma'am. Edwin Atienza, Marilu Matsuda, salamat po, ma'am. Asil Gumban, yan, salamat. Chris, no, yon, thank you. Nario Matim,
Si Boss Dave from KSA. Yan, thank you. Bioli Lerasco. Monica Flores. Yan, Leo Daban. Arthur Dalumambon. Salamat boss. Ronel Tolosa. Yan. Happy Sigrani Alma Hornales. Pilipina Palsario Juan Tamad. Esor Karake. Yan, salamat boss. Si Blue, no? Thank you. Lourdes Grace Garde, salamat. Maribic Orcajo. May Sinita, salamat po. Corazon Clemente, salamat. Joel Di Guzman. Michael Jason Octaviano, salamat boss. Emil Bautista. Milagrosa Luke. Sherwin Ramos. Emrak TV, yan from KSA. Si Ma'am Lisa at si Tita Sareno, salamat sa inyo. Hanamay Maylin Segundo, salamat Ma'am Hana. Manchi Laser, salamat din. June Damasco, Sinog, yon. Ellen Cueano, salamat. Edward Diaz, yon. Mariam Duca, Dennis Gadugdog, Gerson Amar, Shifter Place, thank you boss. Charlun Rulan, salamat din boss. At si Marily Barason, thank you. Saka yun, random kasi to eh, pero isa pa para eting mga hindi ko na shoutout nun. Si Ma'am Tina Kayabyab, salamat. Teresita Morgia, Maywin Kilang, yon. Ferdinand Caston, thank you boss. Kerwin Sebelina, salamat. Elena Yamaimuchi, salamat. Danilo Besa, salamat din. Mary Cres Pelayo, salamat. Asil Gumban, thank you ma'am, nabasa ko na ata yung iba. Archie Banyal, salamat. Wait lang. Beng Roque, salamat din. Nardo Pahares, salamat. Celso Benitez, salamat. From Butuan. Due Time, salamat din. Mami, yan yung kanina. Evelyn Fall, yan. Susan Manalo, salamat ma'am. Gina Tatwala, salamat po. Romeo Mercurio, salamat din. Candelaria Manaloto, salamat. So yun, hanggang doon na lang muna mga kabaryo. Sa mga hindi ko nabanggit, siguro next upload natin. Kasi medyo busy tayo, saka pansin nyo wala si Tito Proy, no? Ako lang muna. So yun, tingnan pa rin natin kung makakapagtuloy siya sa pag-narrate niya kasama ako kasi medyo mahirap yung setup ngayon. Pero tingnan natin. Sa mga gusto pala akong makausap, no, dun sa mga gamit, pwede kayong mag-PM sa Kwentong Baryo Official yon. Nakita ko, may nabasa ako na nahirapan siyang mahanap. Yun lang itatype nyo, boss. Kwentong Baryo Official. Ako lang yon. Tapos minsan si Tito Pro yung makakausap nyo, kaya okay lang kahit sino sa amin makausap nyo. Then Kwentong Kalakbay saka Kwento ni Kabaryo, yun lang. So hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.